Mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Morning. Alam niyo po, sadyang may mga panahon sa ating buhay na dumadaan tayo sa isang napakabigat na pagsubok. Parang katulad ng isang bangka na nasa gitna ng nangangalit na dahon at masungit na panahon. Parang katulad ngayon, maaaring hindi natin ramdam yung lakas, epekto nung dumaraan na bagyo sa atin. Pero doon sa mga lugar kung saan malapit ito, matindi ang pinsala nararanasan nila ngayon. At ang tanging magagawa lamang natin sa mga ganitong klaseng pagkakataon ay manalangin. Tumawag sa Diyos at manampalataya sa Kanya. May tanong po ako sa inyo, sino na dito ang naranasan ng iyak sa pagdarasal? Mga iyakin. Pero huwag man lang naman at walang masama sa pag-iyak sa pagdarasal. Hindi masama yun. Kahit ako minsan iyakin. Pero minsan hindi lang basta iyak, abulbul. Meron na bang nakaranas sa inyo ng gano'n? Nagdarasal habang umahabulbul. Meron na yung tipong hindi mo na alam kung luha ba o sipon yung dumadaloy sa mukha mo. Naghahalo kasi sobrang nawawala ka na sa iyong sarili dahil matindi mo yung pinagdaraanan na rinagpis. Merong isang babae sa ating batayang teksto sa umagang ito mula sa unang Samuel, kabanata 1 talata 4 hanggang 2, ang nakaranas din ng ganitong pagsubok at inagpis sa kanyang pananalangin sa Diyos. Ang babae ito ay si Hana, sa Tagalog Ana, na tulad ng ilan sa atin ay naghihintay at matyagang nagdarasal na mabigyang pansin yung panalangin niya, mabigyan siya ng mahalagang bagay para sa kanya, ang pagkakaroon ng isang anak. Bagamat puno ng pananampalataya, si Hana ay pumili ng pagnanasa at sakit. Ang buhay niya ay parang isang larawan na nagsasalaysay ng mga kwento ng buhay natin lahat. Ito din ay naghahatid sa atin ng ating pakikibaka bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo tungo sa ating pagkakaisa at pagtutulungan sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos sa mundong balot ng kadiliman, kawalan ng katarungan at kabuluhan. Kung bibigyan natin ng pansin yung kasaysayan, yung historical at socio-political background ng Israel ng mga panahon na yun, ang Israel noon ay nasa ilalim ng matinding paghihirap at moral na pagbaksak. Wala pang mga hari na mumuno ng panahon na yun. Ang tanging meron sila ay mga hukom, mga judges. At walang masyadong matibay na pamahalaan meron sila. Nagkakaroon ng isang hukom kapag nangangailangan ng bayan ng Diyos, lalo na sa panahon na sila ay sinasakop ng kanilang mga kalaban doon sa kanilang lupain. Ang mga tao, sa sobrang desperado, ay natutuksong lumayo kay Yahweh at sumakasamba doon sa mga Diyos-Diyosan sa ibang bayan, katulad na lamang ni Baal.
Wala pong pinag-iba dun sa mga na paghulayan natin mga teksto ng nakalipas na dalawang linggo. Sa panahon ninyo, ang templo sa Shiloh ay naging lugar ng panalangin. Pero puno rin yun ng korupsyon. Dahil sa mga anak ni Eli na pinakapunong pari na puro kabalastugan ang ginagawa. Tapos ito, si Hana, isang babaeng baon. Walang anak. Walang kakayanan na magkaroon ng anak. At iniinsulto pa ng kariban niya sa kanyang asawa na si Elkanah. Iniinsulto siya ni Penina. Sabi pa sa verse 7 dun sa ating batayang teksto, taon-taon itong ginagawa ni Penina sa kanya. Taon-taon ginagawa ni Penina kay Hana. Sa tuwing pupunta sila sa tabernakel kung sa bahay ni Yahweh. Ang ironic lang, di ba, pupunta ka sa simbahan. Pero bago ka pupunta sa simbahan, mamumutya ka muna. Gagawa ka muna ng kasalanan. Gagawa ka muna ng mga bagay na ikasasakit ng kalooban ng kapatid. Napaka-ironic at napakasakit yun para kay Hana. Sa kanila kasing kultura, ang kawalan ng anak ay tinuturing na isang malaking kahihiyan. Bakit malaking kahihiyan? Sa kanila, ang pagkakaroon ng anak, lalo na ng anak na lalaki, ay napakahalaga. Hindi lang ito isang personal na pangarap na usually ganun yung damdamin ng maraming mag-asawa ngayon na hindi napagkakalooban ng anak. Sa kanila, sa panahon na iyon, ang pagkakaroon ng anak ay hindi lang personal na pangarap, kundi panlipunang kailangan na may kinalaman sa status ng pamilya. Kapag wala kang anak, parang may kulang sa buhay mo. Ang kawalan ng anak ay isang uri ng pagkatalo sa isang lipunan na ang kahalagahan ay nakatali sa pamana at lahi. Pag wala kang anak, tapos na yung lahi mo. Walang susunod sa iyo. Walang magmamana ng lahat ng ari-arian mo. Kaya ngayon, bigat din ang kalooban ni Abraham ng panahon na yun. Nung sila itinawag ng Diyos at pinangakuha na bibigyan ng malawak na lupain, kaya parang sa isip-isip ni Abraham, ano gagawin ko dyan? Malapit na akong mamatay, wala namang pagmamana niya. Ganun yung damdamin at kalagayan ni Hana. Pero paano tumuon si Hana? Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumaban kay Penina. Umiyak siya sa Diyos sa isang napakalalim na dasal. Napakalalim na tipong ang akala ng pari na si Eli, lasing. Kasi gumagalaw yung labi niya, pero walang boses na marinig. At napakakalit na kanyang damdamin. Ganun kalalim yung dasal ni Hana, mga kapatid. Sinubukan pang panatagin ni Elkanah ang damdamin ng kanyang asawa sa tuwing nakikita niya ito umiiyak. Sinasabi niya, anak, bakit ito umiiyak? Bakit ito umiiyak na naman at ayaw mo kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa sa 10 anak na lalaki para sa iyo? Kahit siguro si Elkanah, maghihinagpis din. Sapagkat marahil napapabayaan rin ni Hana yung kanyang relasyon bilang mag-asawa dahil sa malaking pasanin na kanyang dala bilang isang babae at bilang isang asawa
na nagnanais na magkaroon ng kapatid. Ngayon, hindi ba ganito rin tayo minsan? Kapag may mga bagay tayong hinahangad, kagaya ng tagumpay, karunungan, o pagpabago sa ating bayan, ang pakiramdam natin, parang tayo ay hindi nalilid ng Diyos. Tila tayo ay naglalakbay sa isang nagngangalit na dagat. Walang direksyon at binabayo na lamang ng malalakas na hangin at alon. Minsan pa nga ipiling natin, parang walang humpay ang mga alon. Parang sunod-sunod yung alon ng buhay. Sunod-sunod ang mga bagyong dumaraan. Parang yung nangyayari sa atin ngayon, literal. Mga personal na pagsubok, mga problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa school. At siyempre, yung hamon sa ating lipunan, kahirapan, karahasan, katiwaluan sa ating pamahalaan, kawalan ng katarungan, at kapabayaan nating mga tao sa kalikasan na dumalat sa atin ng Diyos. Parang ang buhay natin ay isang bangka na naiiwan nasa gitna ng isang matinding unos. Wala nang pag-asa. Ganito din yung sinasalamin sa part 13, 1-8. Ito po ang gospel reading natin sa libong ito. Sa passage na ito, tinanong si Jesus ng kanyang mga disipulo tungkol sa palatandaan ng katapusan ng mundo o katapusan ng panahon. Actually, ang better or right translation ay katapusan ng panahon. End times. Ang natatapos yung panahon, yung season, yung oras. End times. At sinabi ni Jesus na maraming pag-uusig na darating para sa mga naniniwala sa Kanya. May mga bulaang propeta na magpapakilala ng mga sugo. Dadagpin sila, dadagpin yung mga tao na tapat na sumasaksi sa Panginoon. Kapupulutan sila ng mundo. Mga kapatid, hindi nalalayo yung ating nararanasan ngayon. This is the end times. And whether we like it or not, we are already living in the shadow of the end times. As we speak, signs of the end times are everywhere. Paguluhan, gera, karahasan, pagkatawat at watak, pagkasira ng kalikasan ng mundo nating ginagalaw. Signs of end times. Pero, paano tayo makakalagpas sa mga ganitong klaseng kalagayan? May kasabihan mga kapatid na endings are beginnings. Naniniwala ka ba ito? Endings are beginnings. Narinig niyo na ba yun? Ako lang nagsabi kaya natin. Endings are beginnings. If we only allow them to be. Every ending is a beginning in these lives. Ang challenge sa atin ay uturing ang bawat katapusan bilang panibagong yugto ng simula. Maganda itong sinabi ni Dr. Eliezer Fernandez. This beginning, a new beginning, is what lies before us or in front of us. Kaunahan natin how the end times unfolds depends on how we live today. Kung paano yung katapusan ng panahon ay mangyayari ay nakadepende sa kung paano tayo nabubuhay sa ngayon. Kung itutuloy natin ang mga bagay na ito na katapusan na talaga,
wala tayong reason para magpatuloy. Pero kung titignan natin yung mga bagay na ito bilang panibagong yugto para magsimula, magkakaroon tayo ng pag-asa para magpatuloy sa buhay. Katulad ni Hana, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok, gaya ng bangkang naglalayag sa dagat ng buhay. Kahit gaano kalaki ang mga alon, hindi tayo nag-iisa. Si Kristo ang ating gabay at ang krus niya ang ating direksyon. Mahalaga ang ating pananampalataya kahit pa ang mundo ay tila nagkakaroon ng matinding kaguluhan. Sa kabila ng ating matinding pasanin na kanya-kanya nating dala, hindi dapat tayo tumigil. Katulad ni Hana na hindi tumigil sa paglapit at pagtawag sa Diyos. Hindi siya tumigil sa panalangin kahit pa siya ay pinagtatawanan at pinagruhusgahan. Isang halimbawa siya sa atin ng matinding pananampalataya at pagtugon sa tawag ng Diyos. Alam niyo, maraming mga tao ngayon, kahit mga Kristiyano, ang madalas nabubuwal sa pananampalataya. Magkaroon lang ng isang pagsubok na kaharapin sa buhay, nakakalimutan na ang Diyos. Lumalayo na ang Diyos. Mga kapatid, ito po ang isang mahalagang tanong na nais kong itanong sa inyo. Kaya ba natin magtiwala at magsikap kahit na ang lahat ay tila laban sa atin? Kaya ba natin magtiwala at magsikap sa Diyos kahit na ang lahat ay tila laban sa atin? Kung magpapatangay na lamang tayo sa agos ng buhay, parang isang bangka na tinatangay na namin. Sa kwento ni Hana, makikita natin ang lakas na dulot ng pananampalataya sa Diyos at sa pagtitiwala sa kanyang plano para sa atin. Sa kabila ng madilim na panahon, siya ay nakatagpo ng liwanag. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. At ang sagot na iyon ay si Samuel. Hindi si Samuel Uminta, iba po yun. Si Samuel yung naging anak ni Hana na pinangako niyang iaalay niya sa Diyos at hindi niya papaputulan ng buhok. Ano mo bang ibig sabihin pag hindi pinutulan ng buhok yung isang batang lalaki? Yun ay tinatawag na Nazarite. Pag siya ay Nazarite, yung buhay niya nakalaan lamang sa Diyos. Hindi siya simpleng mamamayan. Hindi siya simpleng tao. Siya ay ibinukod ng Diyos para sa napaka-importante at espesyal na gawain at layunin ng Diyos. Kapag tayo ay sinasagot ng Diyos sa ating panalangin, tumutugon ba tayo sa Diyos tulad ng pagtugon ni Hana? Naaalala pa rin ba natin ang Diyos o nakakalimutan na natin? Maraming Pilipino, baliktad nakakaalala sa Diyos pag sobrang tindi ng pinagdadaan ng pagsubok. Pero pag okay na ang lahat, masaya na ang lahat, mahal na ang lahat, nakakalimutan na ang Diyos. Least priority na ang Diyos. Si Hana hindi. Kung ano yung binigay sa kanya ng Diyos, ginamit niya yung handog, buo para sa Diyos. Kaya nga si Samuel naging sumunod na pinakakatulong pari pagkatapos ni Eli.
At siya ang tumayong hukom, propeta, paring noong mga panahon na wala nang namumuno sa Israel. Bakit nga ba sinagot ni Yahweh ang mga panalangin na ito ni Hana? Bakit sinasagot ng Diyos ang mga panalangin na tulong ng pagluha? Ang sagot ay hindi sa lakas ng ating tinig. Sa ating panalangin, sinasagot ni Yahweh. Hindi sa lakas ng ating tinig, kundi sa lalim ng ating pagtitiwala sa Kanya. Pag nanalangin tayo, magtiwala tayo. At kahit na manalangin tayo, magulgul tayo dyan, walang kwenta yung napakabagaw ng ating pananampalataya at puno-puno tayo ng patuloy. Sa ating pagdiriwang ngayon ng Ecumenical Sunday o Ecumenical Witness Sunday, mahalagang pagbulayan natin ang tanong na paano ba tayo bilang mga Kristyano nakikinig sa bawat isa at nagtutulungan tulad ng isang bangka na sama-sama nating sinasabuhan sa ating iisang paglalakbay. Paano tayo dapat nagtutulungan kahit na meron tayong pagkakaiba-iba pagdating sa paniniwala, pagdating sa mga practices. Sa Pilipinas, ang ecumenism o ecumenismo ay hindi lang isang theoretical na usapin, kundi isang socio-political na misyon. Ang misyon natin ay magkaisa bilang tubol sa panalangin ng ating Panginoong Hesus na that they may be one. Pagkakaisa-isa ito ng iba't ibang simbahan at komunidad upang magsanib pwersa sa paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Kung ang bangka ay naglalarawan ng isang katawan ng Kristo, ay naglalayag sa gitna ng dagat ng pagsubok, kailangan natin magtulungan. Hindi tayo magtatanong-taw mga kapatid kung ang mga saksi ay nag-aaway-away o naghihiwa-hiwalay. Huwag nating tularan si Penina na tinuturing niyang karibal si Hana. At porket mas favorable yung kanyang condition sapagkat nagkaroon siya ng anak, binigyan siya ng Diyos ng anak. Sinaalimusta, tinutokso niya si Hana. Tayo bilang mga mananampalataya, huwag tayong mag-ilim. Madalas mahilig tayong tumingin sa pagkakamali o sa mga pangit na bagay sa iba. Lagi nakatutok yung ating atensyon sa maling paniniwala. Sa tingin natin, maling mga practice, ay hindi tama yan, mali yan. Kaya yung mga Kristiyano sa buong mundo, hindi nagkakasusunod. I-search nyo ilan yung denomination sa religion pala ng Christianity. Hindi lang tens, hindi lang hundreds, baka thousands. Kasi konting pagkakaiba, konting mga sigalot o usok, pinalalaki at tumatang lalim sa hiwalayan. Ang panalangin ni Hana sa 1 Samuel 2 chapter 2 verse 1 to 10 ay isang larawan ng ating sama-samang pagsamba at pagkakaisa sa panalangin. Ang ecumenical witness ay dapat na may parehong ugat. Ang pagtutulungan, ang pag-iisang loob sa kabila ng pagkakaiba-iba ng ating pananampalataya, tradisyon sa iba't ibang denominasyon.
pagtutulungan at pag-iisang loob. May mga panahon na ang ating bansa ay parang katulad ni Hana, punong-puno ng pangungutya, kahirapan at pagdadala natin. Pero alam niyo ba, ang mga ganitong oras ang pinakadaan para magbuklod tayo at manalangin bilang isang katawan kay Kristo. Anong nangyari nang nagdasal si Hana ng taos-puso? Hindi siya iniwan ng Diyos. Ang kanyang anak na si Samuel ay naging propeta, nagdala ng pagbabago at nagbigay daan sa bagong yugto ng kasaysayan ng Israel. Parang ganito rin po sa ecumenical movements sa Pilipinas. Kapag nagsasama-sama tayo na magdasal at kumikilos, nagkakaroon ng himala. Sabi nga ni George Mario Bergoglio, kilala siya, a.k.a. Pope Francis. Ecumenism is not just an option. It is a necessity. Dito natin nakikita na ang mga panalangin ay dapat nabukas sa puso at may pagtitiwala na magbibigay daan sa pagbabago ng ating lipunan. Huwag nating hayaan na yung ating pagkakaiba-iba ang siyang susugat sa ating dahilan para tayo ay magkawag-wag. Tignan natin ang pagkakaiba-iba bilang lakas, bilang unique na biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang mundo naman, hindi naman nilikha ng Diyos na pare-pareho. Kasi kung pare-pareho yan, lahat ng makita mo, puro unggoy na rin tayo. Kung merong malapad na tenga ang elegante, lahat tayo may malapad na tenga. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay at hinunod niya tayo ng iba-iba. Huwag nating naisin na lagi tayo magkakapareho. Tapos, yun ang magdulot sa atin para makita yung ating sarili na meron tayong mga kahinaan. At yung mga kahinaan na yun, maaaring kalabasan ng iba. At yun ang magbibigay sa ating hanggang para magkaisa. Magkaisa sa panalangin at pagkilos tungo sa pagbibigay daan ng pagbabago sa ating buhay. Mga kapatid, paano tayo mananalangin at ikilos bilang isang simbahan sa harap ng kahirapan, katiwalaan, korupsyon? Huwag nating hayaan na ang ating dasal ay manatiling sa salita lamang. Dapat makita ito sa ating gawa. Nung nanalangin si Jesus, at sinabi niya, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Hindi yun nanatiling mga salita lamang. Isinabuhay ni Jesus. Ipinakita niya sa kanyang ministeryo. Ang ecumenical witness ay hindi lamang pakikinsa sa salita, kundi sa gawain, rumor ng pag-ibig at pagmamalasakit. Kaya mga kapatid, gaya ni Hana, nawa ay magpatuloy tayo sa ating pananalig sa Diyos at pagdadasal ng walang sawang pag-asa. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa at sa ating bayan. Ganun din, nawa ay ang pagkakaisa natin sa panalangin at pagkilos ay magiging sabisa ng kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa gitna ng kaguluhan at kahirapan. Magtulungan tayo, magdasal at manindigan bilang inisang katawan ng ating Panginoon Jesus. Para sa pagbabago ng ating lipunan
at ng ating mundo. Amen.